Okay guys, for sample problem number 2, actually this is sample problem number 2, hindi ko na nailagay. Actually nakalagay kanina yun dyan, kaso maliit kasi yung ano. Okay, so yan, sample problem number 2. Diba, by table method, isusulat natin yan. Una yung shape. And then the area. Ikaw bahala kung paano mong hati gagawin mo dyan. But in this case guys, siguro simulan natin dito. So this is our area 1. Okay. Now, yung buo ito guys, yung i-treat natin as area 2. But buo I mean area 2. Bubuuin natin to. Buo yan, buo. Okay? So ito. Ibig sabihin, yung area na 2 natin na to, consider natin na buong square yan. Okay? Bakit? Kasi malalaman nyo, wait lang. Ayan, buong ganyan. Yan yung consider natin na area. For area 3, ito naman tayo sa area 3. Buo din to. Mula dito, bubuuin natin yan. Okay. Ayan yung consider natin as area 3. Now naman, is for area 4. Ang area 4 na i-consider natin guys is etong hollow na to. Ayan, siguro nakikinitan nyo na kung ano yung mangyayari, no? So, that's area 4. Ayan, pwede ko na alisin dyan. But this is area 4. So, sabihin, meron tayong 4 na shapes na involved. So, we have the area 1, the area 2, the area 3, and 4. In this case, guys, di ba ang sabi sa atin, ang area daw, balik ko lang yung reminders, lagay ko lang, positive kapag solid, negative kapag hollow. Diba? So, sa area 1 natin, is this solid or hollow? Iti-treat natin yan as solid. Okay. Sabihin, solid yung buo na yan. So, technically, that's basically 1/2 base times height. So, 1/2. For area 1, we have 1/2 ng base na 3 times height na 3. Sir, paano naging height yung 3? Guys, this is radius Radius yan. Mula dito hanggang dito, radius yan. So, technically, mula dito hanggang dito, 3 lang din yan, di ba? I mean, di ba ito, 3 yung radius na yan. Kapag inikot mo yung semicircle na yan, hanggang dyan lang din yan, 3 lang din. So, ibig sabihin, 1/2 base times height na 3. So, positive yan. Kasi, kinonsider natin. So, this is 1/2 base times height na 3. So, this is basically 4.5. Okay? Now, 4, teka, mabangan natin, nakakahilo. Okay lang. Ayan. So, ayan. Okay? So, now, for area 2. Sir, paano po yung area 2 na yan? Di ba sabi ko sa inyo, guys, since may hollow tayo dito, i-consider natin mamaya na butas yan. Kumbaga, ang consideration kasi natin dito is buo minus butas. So, ibig sabihin, kunin mo muna yung buo bago natin kunin yung ma-occupy ng butas. So, ayan ngayon yung bubuin natin. So, basically, that's 3 times 3 lang. So, 9, di ba? Bubuin muna natin. So, that's 3 times 3. And then, positive muna natin yan. Tama? Positive muna natin yun kasi kinonsider nga natin siya as buo. So, positive 9 siya. Tama? Next, for area 3. Si area 3 natin is eto. Again, i-consider din natin na buo muna siya. Para lang makuha natin yung buong area niya. So, ibig sabihin, that's quarter circle. Pag sinabing quarter circle, 1/4 ng area ng circle. Or technically, 1/4 ng pi. Ano yung radius? 3 square. Okay, so technically, this is 1/4 pi 3 square. So, this is 9/4 pi. 9/4 pi. Okay, next is positive lahat yan positive. Now, eto na susunod natin. Okay, ang radius ng semicircle na to is ilan? 1. So, ibig sabihin, kunin natin yung area ng butas na yan. But since butas yan, ang consideration natin is negative kapag hollow. So, pupulahan ko to. So, negative 1/2 ng, bakit 1/2? Kasi semicircle, kalahati ng circle, di ba? 1/2 pi
1 square. 1 yung, ano to na, radius to na. Huwag malilito sorry. This is 1/2 pi r square. So, technically, negative 1/2 pi. Lahat ng negative, bire-red ko. Okay? Para lang mas maging, ano siya. Okay, so ayan. Okay na tayo for area. Ngayon naman is for xi. Okay? xi. Diba? Ang sabi naman dito is positive kapag right ng y at saka negative kapag ka left of y. Diba, ang reference axis natin is eto. Ayun may binigay tayong reference axis dyan, guys. Huwag niyong kakalimutan. Dyan tayo magre-reference. Dyan tayo magbibilang ng mga sukat natin. So, kung ganun pala, simulan na natin. Okay? Unahin natin si number 1. And by the way, guys, para mas maganda, i-locate nyo muna yung individual centroid nila. Diba? Ito, alam mo na nandyan yan. Ito, alam mo na nakagitna yan. Ito, alam mo na around somewhere here. Tama kasi quarter circle. Alam mo naman itong semicircle mo, siguro nandito naman yan. Diba? Ganun lang. So, ngayon, simulan na natin. For, ano muna tayo? For, triangle ay for shape 1. Diba ito yun? Diba ayan? Ilan yung distance ito ngayon? Diba? That's simply, wait lang. Diba 3 plus 1/3 ng 3? Diba yun? 3 plus 1/3 ng 3. Teka nga, burahin ko lang. Dito ko nisulat yung mga computations Diba 3 plus 1/3 ng 3. So, this is equal to 4. However, nasa left siya. Tama, nasa left siya. So, technically, this is negative 4. Tama. So, ibig sabihin, sulat ko dito, negative 4 yung shape 1 natin. Now, for shape 2 naman, eto naman yun, guys, diba? Eto naman yun. Technically, this is just 1/2 ng 3. This is diba, ayan yung distance nun. This is 1/2 of 3 or simply equal to 1.5. Okay, and again guys, wait lang. And again, nasa left pa rin siya ng ano. So, this is negative 1.5. So, ibig sabihin, negative 1.5. Baka nasa left kasi siya ng y, diba? Sa y tayo nag-uumpisa magbilang, diba? So, ibig sabihin, this is negative 1.5. How about yung 3, yung shape 3 natin? Diba, ito yun, guys. Mula dyan, hanggang dito, at saka hanggang dito. Diba? And then, guys, diba, ang alam natin that yung distance niyan from this axis, diba, simply that's 4r over 3 pi. Diba, 4r over 3 pi tayo sa quarter circle? Okay, so this is 4 ng radius na 3 over 3 pi. At saka nasa kanan siya, therefore positive. Okay, so positive tayo, positive 1.273. This is 1.273. So lalagay ko doon, this is 1.273. 1.273. I hope nagme-make sense siya, no? So, okay na. Teka lang pala. Paano pala tong centroid naman ng hollow natin? Kung ito yung centroid ng hollow mo at ito yung reference y-axis mo, di ba, ang xi natin is distance from the y-axis. Lumayo ka ba sa y-axis? Di ba, hindi? So, ibig sabihin, ang xi mo for that matter, for that, is 0. Okay? So, next. Okay? Okay, wait lang. Next, kukunin natin ngayon si AXI. Simply, pagmumultiplyin lang natin yan. So, 4.5 times negative 4 is simply equal to negative 18. Tama. Si 9 times 1.5 na negative is equal to negative 13.5.
Next, si 9 over 4 pi times 1.273, this is equal to 8.998. Kasi pagpalagay natin na 9 na lang siguro, huwag na, sige, 8.998 na. 8.998. And of course, negative 1 half pi multiply by 0 is technically equal to 0. Mamaya natin kunin yung sum, guys. Kunin muna natin lahat ng data. Okay. Next is yi naman tayo. We have y ng I. Pagka sinabing y ng I, positive above. Tama ba? Positive above x, tsaka negative above x. Below. Negative below x. So, ibig sabihin, from x-axis naman tayo, bibilang. So, palitan ko siguro yung kulay na to. Gawin nating yellow. Okay. So, ibig sabihin, mula dito sa reference axis natin, ito naman yung kukunan natin ng distance. Ayan naman. Diba? So, technically, this is also equal to 1/3 from this axis. This is 1/3 ng, ilan yung height? Ng 3. So, this is equal to, sa taas ka ng x, diba? Ito yung x-axis mo. Pumunta ka dun, papunta dun. Nasa taas ka ng x. Therefore, that's positive. So, this is positive. So, that is positive 1 na lang siguro. Next, ngayon naman, pupuntahan natin itong, bilog na yan, or yung centroid ng shape 2 mo. Mula dito sa x-axis, hanggang dito naman, okay, ibig sabihin, that's 1/2, diba, that's 1/2 ng height naman, which is 3. So, this is equal to 1.5. And again, pumunta ka dun, papunta ka from the x-axis, papataas ka, above ng x ka, therefore, positive yung 1.5. Next, okay, eto naman tayo, yung isa last one na solid, okay, di ba same lang sila, pagka kukuha ka ng centroid ng quarter circle, hindi ba, this is also 4r over 3 pi, so this is 4 3 over 3 pi, this is simply equal to 1.273. Sir, but positive? Kasi nga, nagmula ka dito sa x, pupunta ka na naman doon, papunta sa kanya. Okay? So, sulat na natin siguro, teka lang, natitira pa natin isa, is eto naman, mula dito, teka, palitan natin yung kanya, kasi hindi nakikita eh. Okay, mula dito, hanggang dyan naman, di ba? Ngayon, guys, di ba, this is also 4 r. How about, ano ba yung radius ng semicircle natin na yan? Di ba? 1 over 3 pi. So, technically, this is equal to 0.424. 0.424. So, isulat na natin. For area 1, ang y bar natin is equal to positive 1. Okay ko dyan. Okay? For area 2, okay? Teka nga, palitan nga natin to. Palitan ko lang to Kasi negative nga pala. Nire-red nga pa natin pag negative. Negative 18, tsaka negative 13.5. So, next. Tama ba? Yes. And then, for area 2, we have positive 1.5. For area 3, we have 1.273. We have 1.273. For area 4 na hollow, we have positive 0.424. 0.424. Okay, so ibig sabihin, lagyan lang natin ulit na ganyan. Ngayon naman, ang kukunin natin is si A, yi. Pag multiply natin sa area times the yi. So, 4.5 times 1 is technically 4.5. Kinalculator ko na naman. That's positive. So, 4.5. So, 9 times 1.5. 9 times 1.5 is simply equal to 13.5 but positive. So, this is 13.5. Yung 9 over 4 pi naman, multiply natin ng 1.273, that's equal to 8.999. Okay, 8.9998. 8.998 pala, sorry. 8.998. And then the last one, we have the negative 1/2. So, negative 1/2. Ano yung negative 1/2 ng pi multiply by 0.424. So, this is equal to negative 0.666.
Ngayon, kukunin natin total area. Okay, total area. Kukunin natin total area. Total XA, total X AXI, tsaka total AYI. So, pag plus-plusin natin area, we have 4.5 plus 9 plus 9 over 4 pi minus 1/2 ng pi. This is equal to 18.998. So, this is equal to 18.998. And then, for AXI naman, so, okay, negative 18 plus negative 13.5 plus 8.998. This is equal to negative 22.502. And then for the AYI naman, we have 4.5 plus 13.5 plus 8.998. This is equal to 26.633. If I'm not mistaken. Yeah, 26.633. Okay. Okay. So, ibig sabihin, para makuha natin sa X-bar, simply equal to summation ng AXI over 80. Tama. Yung AXI natin is negative 22.502. Ang total natin is 18.998. Malolocate natin to. So, 22.502 divided by 18.998. This is equal to 1.184. Negative 1.184 inches. Guys, dito, imamali ko kayo kapag yung sa inyo is mali talaga. Okay, kasi nga, mamamali ka na ng centroid, hindi mo na malolocate yung tama. Okay, next, for y bar naman, this is simply equal to summation ng AYI over the total area. So, this is equal to 26.633 over 18.998. So, this is equal to 26.633 divided by 18.998. So, technically, this is equal to 1.40 inches. 1.40 inches. Kung ilolocate natin siya, okay, ibig sabihin, yung x-bar niya is negative 1.184. Negative 1.184. Siguro somewhere, okay, siguro somewhere around dito. Ayan, 1.184. Ayan, siguro dyan. And then for ano naman, is negative yun, di ba? Ibig sabihin, distance niya dito, yung distance niya dito is equal to 1.184. Bakit nasa left? Bakit negative? Kasi nasa left siya, or baliktad. Bakit nasa... tama. Bakit siya nasa left? Kasi negative siya. Next naman is 1.40. Positive. Ibig sabihin, if ito yung reference axis mo, dapat nasa taas siya. So, somewhere around dito naman siguro. Ayan. Ibig sabihin, yung centroid mo is located dito. Ayan siguro. Ayan yung centroid natin. Okay? So, yun. That's for sample problem number 2. And please take note this as assignment. At actually, this will be your sample problem 3 sana. Pero I suggest na gawin natin to as assignment. Tapos ito i-discuss natin during face-to-face. Kasi gusto ko din ma-discuss sa inyo. Pero gusto ko rin ma-practice nyo na siya as much as or before pa tayo mag-discuss ng face-to-face. So this will be your assignment. This will be also be your assignment na dalawa. Okay, so bali tatlo assignment nyo for centroids. Okay, so that's for centroid natin. Okay.